nalilito ako sa Gawa, yung sa Bible verse niya, Gawa 2:36, ginawa talaga ang Diyos. Sa 1 Timoteo 2:5, iisa lang talaga. Pahingi po ako ng paliwanag sa teksto nito ang gamit daw niya na Biblia, Maayong Balita. Pakibasa sa naturang gamit niya. Ito po ang nasulat. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. And then, yung gamit niyang, isa pa, Yung isa pa daw na talata 1 Timoteo 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. yun ang ginagamit sa mga INC. No? Una, yung ginagamit nila na si Kristo ay ginawang Panginoon. Ang tanong, ba't ginawa siyang Panginoon? Ibig ba sabihin, nagsimula ang kanyang pagiging Panginoon nung ginawa siya ng Panginoon? Hindi, mali ang unawa nila. No? Bakit? Halimbawa, may isang guro na inimbita ng prinsipal, lipat ka sa aming paaralan. Gawin kitang guro doon sa paaralan namin. Ang tanong, dahil po ba gagawin siyang guro sa paaralan, nagsimula ang kaniyang pagiging guro nung gawin siyang guro sa ibang paaralan? Hindi. Guro na siya. Yes, ginawa siyang Panginoon sa atin, sa Diyos. Pero ang tanong, doon ba nagsimula ang kaniyang pagka-Panginoon? Hindi. Dahil, una, may palaging ginagamit sila na talata, yung unang, pero pinuputol nila yan, unang Korinto 8:6. Pwede mo mabasa ang unang Korinto 8:6, bro? Ito po ang nasusulat. Subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoong si Jesucristo at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Okay. Pero alam niyo ba, pag gagamitin yan ng mga ministro ni Felix Manalo, ang unang Korinto 8:6, pinuputol nila yan. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. So, isa lamang. Hindi pwede na si Kristo ay maging Diyos. Dahil kung iisa lamang ang Diyos, and then si Kristo ay Diyos din, ilan na ngayon ang iisang Diyos? Pinutol nila yan. Ayaw nilang ituloy yung natuloy mo pagbasa na ang nakasulat, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama, na lumikha sa lahat ng bagay. At nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Ngayon, kung ang argumento nila gamit ang unang Korinto 8:6, may iisang Diyos, ang Ama, therefore si Kristo ay hindi pwedeng Diyos. Kung ituloy natin, may iisang Panginoon. So ngayon, ibig po ba sabihin na ang Ama ay di pwedeng maging Panginoon dahil si Kristo ay iisang Panginoon? Pero, yung talata na ginagamit nila unang Korinto 8:6, kung ating tingnan mabuti, ano ang makita natin sa talata? Ang Ama tagalikha sa lahat ng bagay. Si Jesus, nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya.
So, malinaw, pareho silang manlilikha ng lahat ng bagay. So, kung manlilikha si Kristo ayon sa unang Korinto 8:6, at kung ang pagiging manlilikha o creator ay katangian sa Diyos mismo, na mabasa natin sa Isaias Kapitulo 4, versikulo 26, Episo Kapitulo 3, versikulo 9. Therefore, ano ang lagay ng ating Panginoong Hesukristo sa talatang 1 Korinto 8:6? Bilang creator, nanatiling Panginoon lang ba siya at hindi Diyos? Kaya mali ang unawa nila. So, totoo, tama. Pero yung ginagamit nila sa gawa, tama ang nakasulat, mali lang ang kanilang unawa. Yung ginagamit nila sa unang Timoteo na si Kristo ay mediator sa Diyos at sa tao, totoo naman yon, no? Sa anong paraan? Kaya nga, nagkatawang tao, unang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Ang problema, kung tignan natin ang Pasugo Magazine sa iglesia ni Felix Manalo, ito po ang mabasa natin sa Pasugo Magazine. Ito, Pasugo Magazine, Agosto 1939 sa pahina 17 ni Benjamin Santiago. Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa lahat sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos. Gaya ng ating mababasa sa Juan Kapitulo 12, 42. Imagine, sa lumang pasugo nila si Kristo ay tinatawag na Diyos, pero hindi daw umano Diyos. Ano yan? Okay. Lalo na kung gagamitin nila ang Contemporary English Version sa unang 1 Timothy chapter 2 verse 5, ito ang mabasa kasi, there is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. So, siya ay mediator in order to rescue sa lahat ng mga taong makasalanan. Pero ang tanong, kung ginamit nila ang Contemporary English Version sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, abay, ba't di na lang nila ituloy, ba't iniwasan nila ang Contemporary English Version sa Philippians chapter 2 verse 6? Eto mabasa natin. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. So dito pa lang sa talata na ginagamit nila, butata na sila, no, sa naturang talata. So, yun po bro, balik sa inyo.